Kumusta mga brad? Pag-usapan natin kung ano ang mga ginawang paghahanda ng mga taong bilyonaryo para sa apocalypse o huling araw. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga kwento at trivia na gaya nito. Let's go! Ang apocalypse, ito yung sinasabing pagkagunaw o huling araw na binabanggit sa propesiya. Kaya iniisip ng mga mapeperang tao, makakasurvive sila gamit ang kanilang pera kung sakaling mangyari na ito. Sa mga di nakakaalam, ang apocalypse ay matagal nang pinagplanuhan at pinaghandaan ng mga taong bilyonaryo. Kaya ang karamihan sa mga bilyonaryong ito hindi na makapaghintay na dumating ang panahong yun para magamit na nila itong mamahaling bunker na pinagawa nila na punong-puno ng mga bagay na kinakailangan nila para makasurvive. Ngayon, isa-isahin natin ang mga bagay na ginagawang paghahanda ng mga mayayamang tao ngayon para sa darating na apocalypse. Number 10. Bunkers. Karamihan sa mga mayayamang tao sa Amerika ay mayroong pinagawang bunker. Ayon sa kanila, ang lugar na ito ang pinaka-safe, hindi lang para sa pamilya nila, kundi maging para sa mga kaperahan nila. Kaya raw nitong makasurvive sa lahat ng sakuna. Tsunami man yan, lindol, chemical warfare, pagbagsak ng eroplano, thermonuclear war, at of course, ang apocalypse. Number 9. Water purification system. Siyempre kung may bunker ka nga kaso wala ka naman supply ng tubig, hindi ka naman makakasurvive. Napakasimple, kung walang tubig, walang buhay. Siyempre ang mayayamang ito kailangang ma-ensure na makakakuha sila ng malinis at purified water. Kaya kinakailangan pang dumaan ang tubig na to sa ultraviolet water sanitizing system. Kumbaga ito yung isa sa pinakamabilis na method para mamatay agad-agad lahat ng mga bakterya, viruses at microorganisms na nasa tubig na hindi na kinakailangan pang gumamit ng chemical. Take note, ang isang bottled water na hindi pa nabubuksan ay mayroon lamang shelf life sa pagitan ng 1 hanggang 2 taon. Kaya ang pag-stock ng inuming tubig dapat saktuhan lang ang dami. Kaya ang ginagawa ng mga bilyonaryo sila mismo mayroong sariling UV water sanitizing system. Number 8. Air filtration system. Kung nasa underground ka na at may malinis ka ng tubig na maiinuman, kinakailangan mo pa rin ng sariwang hangin, lalo na nasa underground ka. Kung halimbawa na ang apocalypse ay resulta ng nuclear, biological at chemical warfare, hindi mo gugustuhin na langhapin ang hangin na contaminated ng chemical. Ito ang dahilan kung bakit ang mga bilyonaryo ay mayroong air filtration system. Ang air filtration system ay may kakayahang i-filter lahat ng toxic gases. Kaya walang puwang ang anumang toxic gases o chemical sa iyong bunker. Number 7. Security. Ang pag-invest sa isang highly advanced surveillance and security system ay hindi na nakakagulat para sa mga bilyonaryong tao. Ang mga taong ito para ma-ensure ang kanilang safety, kailangan alam nilang nangyayari sa labas habang sila ay nasa underground. Meron din itong security guards. Sa pamamagitan ng mobile phone, ang security system nito ay kayang kontrolin lahat ng features nito, kabilang ng automatic na pagsara ng mga pinto, pagkontrol sa mga ilaw, temperature alarms, smoke detectors, at marami pang iba. Number 6. Mga bala. Ang security guards ay dapat maraming bala para maprotektahan ka kung sakaling zombie apocalypse ang maganap. Ang zombie kinakailangan mga 4 hanggang 12 na headshots bago mo ito mapabagsak. Kaya kinakailangan ng maraming bala para makasurvive ng ilang taon ng isang bilyonaryo sa apocalypse. Kung zombie apocalypse nga ang mangyayari. Pero usually ang basic purpose ng pag-iimbak ng maraming bala ng mayamang tao para proteksyon sa kanilang sarili at sa kanilang kayamanan. Number 5. Kuryente. First and foremost, para mabigyan ng power ang 5-star bunker mo, kinakailangan mo ng underground power generator. Ito ang ginagawa ngayon ng mga bilyonaryo.
Ang kanilang bunker ay may underground power generator at may stock ito ng fuel para mapagana ito ng tuloy-tuloy. At syempre bilang alternative meron din itong renewable energy tulad ng solar power. Number 4. Greenhouse. Ang sariwang gulay at prutas ang kinakailangan para makasurvive sa apocalypse. Ang mga halaman ay hindi lang pagkain ng mga taong mayayaman na to, kundi nakakapag-produce rin ito ng oxygen at nakakatanggal ng carbon dioxide. Pero dahil sa underground ito, kinakailangan nito ng UV light para mabuhay ito. Kung nabalitaan nyo, ginawa na rin ito ng South Korea sa North Chungcheong. Ito'y matatagpuan sa isang tunnel na inabandona at ginawang greenhouse. Nabubuhay ang mga halaman dito na walang lupa at direktang sunlight. Number 3. Connectivity. Syempre ito ang hindi dapat mawala sa mga bilyonaryo, lalo na kung kinakailangan mong kontakin yung mga iba mong tropa pips na billionaire para kamustahin, makukontak mo. Hindi naman imposible na magkaroon ka pa rin ng connection kahit na nasa underground ka. Magagamit mo rin ito para makakonect ka sa TV mo para makapanood ng Netflix halimbawa. Ang Netflix nasa 2.2 million minutes ang content na pwede mong panoorin. Aabutin ka ng 4 na taon para mapanood mo lahat ng movies at series na meron dito kung tuloy-tuloy mong papanoorin ito, lalo na kung nasa loob ka lang na underground na bunker mo. Kaya isa ito sa binibigyang pansin ng isang bilyonaryo para mapagandaan ang apocalypse. Number 2. Medical supplies. Sa isang bunker ay hindi dapat mawawala ang medical kit at dapat kumpleto sa lahat ng klase ng medical equipments since billionaire naman ang titira sa bunker na ito at kailangan maraming supply ng mga gamot. Kaya nga kung mapapansin, ang mayayaman meron talaga silang sariling doktor at nurse na laging nagmo-monitor sa kanilang kalusugan. Number 1. Sasakyan. Bagamat matagal-tagal na mananatili sa isang bunker ang isang bilyonaryo, kinakailangan pa rin ito ng sasakyan. Syempre darating yung time na gusto mo nang i-explore ang outside world, kinakailangan mo ng sasakyan pang biyahe. Kaya sa isang bilyonaryo hindi mawawala ang helicopter, meron ding trucks na pang SWAT, na bagay pang harabas. Hindi nakakapagtaka na bagamat sandamakmak na salapi at ari-arian ang meron sa mga bilyonaryong ito, nababalutan pa rin sila ng takot, lalo na pag pinag-usapan ng apocalypse. Kaya pinaghahandaan talaga nila ito. Para sa akin, patunay lang na kahit gaano kakayaman, kahit gaano karami pera mo at ari-arian mo, hindi ka nito kayang iligtas sa kamatayan. Dahil pag oras mo na, oras mo na. Nagustuhan mo ba ang kwentong ito? I-click na ang like button at i-share ang video na to. Mag-iwan lang ng komento para sa inyong mga saloobin. Maraming salamat. Hanggang sa muli.